beloved Boss Mike Cervera. Yo! Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. Luzon, Visayas, at Mindanao, magandang umaga po. Nako, mga kababayan, kamusta na ang rally sa may EDSA? Alam nyo, mga kababayan, bago natin umpisahan itong ating tatalakayin ngayon, meron lang akong gustong sabihin. Alam nyo, kahit mag-iiyak yang mga yan, kahit lumuha pa ng mga dugo yan dyan, hindi ho nila mapapalitan si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na anong gawin nila. Kasi mga kababayan, alam niyo yung mga pinaglalaban nila yung mga may kaso rin eh. Di ba? Ang pinaglalaban, mga kababayan, yung pong interes ng buong bansa para makamit mo yung tagumpay. Pero kung yung mga tao lang na katulad ni Marcoleta ang ipagtatanggol dyan, putik na yan. Isipin nyo maigi. Para kay Marcoleta, aabalahin nyo ang buong bansa. Para kay Marcoleta, ipaparalisan ninyo ang ekonomiya. Para kay Marcoleta, kahit na maabala yung mga estudyante na pumapasok sa eskwelahan, para kay Marcoleta, di baling ma-late-late na yung mga tao na naghahanap buhay ng marangal? Hindi ko magets yan, mga kababayan. So ngayon, kung yun lang yung kanilang intensyon, wala. Wala talagang mangyayari kahit na umiyak kayo ng dugo dyan. Kahit na dyan na kayo tumira, walang mangyayari. Tandaan nyo, mga kababayan, itong problema kasi, syempre, siguro dahil membro ng INC, di ba? Maaaring hindi naman po pwedeng hindi sila kumibo. Karapatan naman nila yon. Pero kung corrupt din naman ang pag-uusapan, mga kababayan, sipin natin, di po ba ang INC inendorso nyo mga corrupt din? Bakit tahimik kayo doon? Diba? Akala ko ba kayo gusto nyo para sa transparency, accountability. Bakit tahimik kayo pagdating kay Jinggoy? Di ba inendorso nyo yun? Kay Bong Revilla. Di ba? Inendorso nyo rin yun. Kahit na may kaso at nakulong na yung mga yun, inendorso nyo rin eh. Ngayon, ang tanong, bakit daw bakit si Marcoleta? Di ba lumalaban nga yan para malaman natin ang katotohanan? Sabi, mga kababayan ang tanong ano na ba napatunayan ni Marcoleta? Di ba lumabang nga yan? Pinalabas na nga natin kasama ni Andaya na nag-expose nung panahon ni Digong sa flood control scam nung panahon ni Duterte. Ano nangyari? Wala naman napatunayan eh. Di ba, mga kababayan? Para ibuhos ninyo lahat yung lakas nyo dyan. Yan na ba yun? Alam nyo, marami naman kasi, ako marami ako nakakausap, tutol din naman sa kalooban nila yung pagsama dyan eh. Kaya lang, sabi nyo nga, di ba, kayo iisa lang. Ang tanong, kayo natutulog dyan, kayo nandiyan sa EDSA, magdamag. Akala ko ba, iisa lang kayo. Nasaan yung mga namumuno sa inyo? Natutulog saan? Sa malambot na higaan. Di ba? Kayo nandiyan. Paano naging iisa lang kayo? Paano we are one? Yan, katulad niyan. Di ba, ganyan, natutulog ng ganyan. Di ba? Masarap ang tulog. Kayo, nandiyan. Nakikipagbardagulan, nakikipagsigawan. Nako. Alam nyo, mga kababayan, tigil nyo na yan kasi wala naman talagang pupuntahan. Hanggat hindi sasama ang simbahan ng Katoliko, hanggat hindi sasama ang malalaking mga organisasyon at political parties, walang mangyayari. Kaya sabi ko, kahit na lumuha kayo ng dugo, walang mangyayari dyan. So anyways, mga kababayan, hindi ko kayo masyadong makikita. Basta shoutout po sa inyo lahat. At syempre, nandyan naman si Jai Sales.
Bahala na siyang bumati sa inyong lahat. Ano po, at si Nick Candido. Bahala na kayo mga kababayan para tuloy-tuloy po tayo dahil alam nyo naman, nasa malayong lugar po tayo. Oo. So ngayon, eto na nga mga kababayan. Eto na. Eto, tignan nyo ha mga kababayan ha. Maraming netizen na dismaya sa ginawa ng ilan lang naman 'di ba, ng INC members. Kasi mga kababayan, alam nyo na kapagka ang rally talaga ng INC ay umaabot naman talaga ng milyon. Ang nakakapagtaka, tumaya lang ng 10,000. 'Di po ba? Ibig sabihin yung iba ayaw talaga ng ganyan. May pagtutol sa kalooban. Okay. So ngayon, kaya tinatawag nating ilan. Ngayon, eto ang matindi. Mga kababayan, maraming nadismaya na mga kababayan natin dahil sa ginawa nila. Ewan ko siguro para sa akin, kung natuwa kayo sa nangyari kahapon dyan sa EDSA, baka masabi ko na hindi kayo matino. Oo. Eto, babae at kanyang anak. Buntis na babae ito mga kababayan Buntis na babae at ang kanyang dinadala, mga kababayan, dahil sa traffic, ayun, mga kababayan, nasawi. 'Di ba? Pinagdamutan mga kababayan, kawawa naman. 'Di ba? Mommy, buntis na babae, manganganak na, ayun, hindi umabot siguro sa ospital, patay, mga kababayan. Condolence po sa pamilya. Nakakaawa naman, mga kababayan, 'di ba? At ito, talakayin ho natin kasi maraming nagre-request sa akin ito na talakayin daw natin itong nangyayari itong sinasabi ni Meme Pebbles. Meme Pebbles kasi tawag ko diyan Meme. Meme. Parang Vice Meme, di ba? Kasi nga bakla 'di ba? Si Meme Pebbles. So, tawag ko sa kanya Meme Pebbles. Okay. So ngayon, talakayin natin tong kanyang in-expose dahil nga dito sa mga Keme-Keme, Sara Army, etc. Di ba? Na medyo lulusob daw sa Malacanang, ganyan-ganyan. So ngayon, yan naman SOP naman yan na ang Malacanang, syempre, lahat ng mga gagawin, lahat ng mga dapat gawin, ipaghahanda. Normal lang ho yun. No, mga kababayan. Di ba? Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan ko. Eto na. Tingnan nyo ho ang nangyari mga kababayan. Unahin na nga natin ito. Tingnan ninyo mga kababayan ko. Unahin natin to. Nasaan na yan? yan. Ito. Pasok. Nakaharang na yung bus sa Nakaharang na yung bus sa busway. Wala namang... Ayan. Nakikita nyo ba yung litrato na yan? Ayan, tingnan nyo kung ito ba'y tama pa ba mga kababayan? Yung bus abay talagang hinarang po nila sa gitna na ho ng EDSA. Ito hong nandito, bus lane po ito. Kasi nakahiwalay ho yung mga daanan ng pribadong sasakyan at saka yung pampubliko. Ito ho yun, yung daanan ng mga bus. Yan, isipin nyo maigi, mga kababayan, kung tama pa ba yan? Di po ba? Yung para bang ang nangyayari kasi, tingnan nyo, ako tingnan ninyo. Isipin ninyo kayo, alam nyo, ulitin ko, wala tayong masamang tinapay sa mga kapatid natin sa INC, kapwa Pilipino, di ba? Nandito na si Chris uli. Patay, hindi ka na ba nagla-live? Hoy, kanina naka-live ka. Nakita kita. Hoy, si Chris Ulo Huwag niyo kalimutang suportahan mga kababayan. So ngayon mga kababayan, eto, tanungin ho natin ang marami. Tanungin natin ang marami. Hindi na natin kailangan na masyadong habaan pa yung explanation dito. Etong ginawa nila na pagharang sa gitna ho ng EDSA na pangunahin po na daanan ng mga motorista. Alam naman natin yan mga kababayan, EDSA yan 'Di ba? Kung baga sa mga kababayan ito na ho yung pinaka sentro ng kalsada ng buong Kamaynilaan, EDSA. Yan ang pupunta ka ng ang hinarangan kasi nila
northbound, okay, papuntang norte. Mga kababayan ko, yan po yung mga galing po ng Mandaluyong, galing ng Pasay, Las Piñas, Parañaque, basta sa south galing. So kung pupunta ka papuntang monumento, kung may mga transaction ka, pasok ka, meron kang mga gagawin, wala ka nang dadaanan. Kasi sinarahan daw eh. Oh, ang gagawin niya magsisiksikan doon sa likuran. Eh hanggang dulo yan eh, mga kababayan eh. Doon sa may tawag diyan eh. Oo, yung mga magagandang mga subdivision diyan sa kalsada ng People Power Monument. O ngayon, dito na lang pag-usapan natin. Sino ho, mga kababayan, ang matinong tao ang magsasabi na tama po ito? Meron po ba sa inyo? Baka naman pwede, baka kasi meron explanation ito, 'di ba? Pero naliligaw lang tayo dahil sa unang tingin natin. Ako kasi mga kababayan, parang kahit pagbalik-balik rin natin ang pelukan ni Marcoleta, parang mali pa rin ano, 'di ba mga kababayan? Ewan ko sa inyo. Yan sa White Plains, oo. Yan, oh. Ano, kahit pagbalik-balik rin natin siguro yung pelukan ni Marcoleta rito, masasabi natin mga kababayan mali talaga. Oh, kayo mga kababayan ko sa 200 250 na nanonood. Opo Oh. Kayo mga kababayan, tanungin ko kayo. 1,250 pala. Okay. Kayo tanungin ko lang kayo. Sa mga magsasabi na tama lang ito, press 2. Kapag sa mga nagsasabi na mali yan, press 1 mga kababayan. Para naman makita at ano ko yung inyong opinion. Ano po? Oo, bago tayo magtuloy-tuloy. Sige nga ho. Oo ha. Okay, ulitin natin. Sa nagsasabing mali, press 1. Sa nagsasabing tama, mayroon namang katwiran, press 2. Oo, yan. Okay, walang 2. Di po ba mga kababayan ko? Yan. Inabala ho eh. Di ba, Ajay, ano? Inabala Irene Santiago. Inabala ho nila itong marami nating kababayan. Yan ho. Ayan. Sige, play natin para kay Chris Ulo. Nakaharang na yung bus sa Nakaharang na yung bus sa busway. Wala na makadaan. Kaya po. Tres, pakipicture na matres. Yan na. Wala na ho yung EDSA eh. Ang aga-aga, araw ho ng pasok yan. Ordinaryong araw ho eh. Hindi naman ho linggo yan eh. Sabi ni Benji Bernardo, pinatay, ekonomiya. Ayan, oo. Exotic, sir. Nakaharang na po yung bus sa busway. Wala na po makadaan. Yan. Wala na makadaan. Kita nyo. 606, wala na makadaan sa EDSA. Wala na makadaan. Paano nga makakadaan eh? Nakabara na ho yung mga bus. Di po ba? Wala na talaga ho makakadaan. Kaya ho maraming mga netizen ang nagbigay ng kanya-kanyang mga opinion, ng kanilang mga damdamin sa nangyaring mga ganitong eksena diyan po sa EDSA. Sa social media, bahang-baha, ang samot-saring kani-kanilang mga opinion. Malamang kayo rin, malamang ilan din po sa inyo ay mga nagpahayag din ng kanilang mga opinion sa mga comment section, sa mga post, sa mga nababasa nyo o naka-upload sa social media. Hindi ho yun, wala hong nakakapagtaka doon. Normal lang ho na yung damdamin ay nadadala sa social media dahil nga po syempre doon nyo lang ho maipapakita yung inyong pagkadismaya. Ano po? Yung iba naman na may mga platform, merong YouTube channel, merong Facebook na katulad ni Chris Ulo na katatapos lang mag-live, merong mga TikTok, Instagram o ano pa mga platform ninyo, mga kababayan
'Di ba? Samot-saring mga opinyon yung maririnig ninyo at kasama yan sa tatalakayin natin. O katulad ho dito sa nangyari na 'to. Yung busway, nakaharang na, naharangan na ng bus. Wala na, narangan na yung busway. Ayun na po, narangan na po yung busway. Kita nyo? Wala na. Wala na ho. Oh, wala na. So ngayon, eto na ho. Meron hong mga opinion at pananaw ho dyan. Tulad ho ni Patibaw. Pasok! Sa hinarangan ng mga nagpoprotesta. Wait. Tingnan nyo mga kababayan. Ang opinion. Yung bus lane ng EDSA, hinarangan ng mga nagpoprotesta. So, para saan? Para sa perwisyo ng taong bayan. Yan. Harangan ng EDSA para sa katotohanan. Kita nyo mga kababayan, ano? Totoo naman ho di ba? Para saan nga? Para sa katotohanan, narangan ng EDSA. Hindi ko magets talaga. Kasi mga kababayan, pwede naman kayo sa luneta na magpahayag ng inyong damdamin, di ba? Maaaring hindi ho kayo dun makagulo o makaabala sa ibang tao na nanahimik ang buhay, na ang gusto lang naman makapagtrabaho, makapasok sa kanilang mga opisina at kumita para sa kanilang pamilya. Pinagdamot nyo ho yun dahil sa ginawa nyo pong ito. Di ba? Tulad niyan, hindi nga lang ho yung hanap buhay, hindi lang ho yung kabuhayan ang pinagdamot ninyo. Meron din po itong nangyari na maaaring hindi nyo ho alam o maaaring hindi nyo sinasadya, kaya lang nangyari na nagiging sanhi ngayon ng sama ng loob o galit ng marami nating kababayan. Pasok. Sa balita, pregnant. Yan. Mima, pasok. Eto, si Mima, Ano yung sabi dito sa balita? Pregnant woman and her baby die after getting stuck in traffic due to INC rally. Yeah. I hope sana yung mga kapatiran dito, masaya sila. I hope sana na walang guilt na nararamdaman. I hope sana na parang okay lang sa kanila. Kita na, naiiyak-iyak pa si Mima dyan. Kasi babae, di ba? Siguro kahit kayo yung babae, di ba mga kababayan, medyo ganyan din siguro ang mararamdaman ninyo. Ako nga, lalaki, naawa ako doon Biruin nyo mga kababayan, ano naman kinalaman nung buntis na mga anak na dapat maisugod sa ospital dahil sa traffic, inabutan na ho. Diyan po sa gitna ng dagatang mga sasakyan. Traffic hindi na ho nakaalis. Nakuha nyo? Sige. Tingnan nyo kaya yung medyo emosyon ni Mima rito bilang babae, mararamdaman nyo ho Di ba? Mararamdaman nyo na medyo, alam nyo yun, emosyon. Maemosyon. Maemosyon Due to INC rally. I hope sana yung mga kapatiran dito, masaya sila. I hope sana na walang guilt na nararamdaman. I hope sana na parang okay lang sa kanila. Sana okay lang sila. Mas iniisip ko sila Hoping sana na okay lang sila, no? 'Di ba? Sana man lang, tingnan nyo man lang yung ginagawa ninyo. Ang daming negosyo ang piniperwisyo ninyo. Ang daming commuters ang piniperwisyo ninyo. At tingnan ninyo, may mga mamamatay. Tapos ngayon isisisi nyo sa presidente. Kasi gusto nyo mapatalsik si BBM. Yan. Grabe naman. Sorry ha. Kami yung mag-a-adjust para sa inyo. Di ba? Jojo Chavez, late ka na. Huwag ka na magpaliwanag. Andiyan naman kayo ni Jai Jai. Hindi ho natin na isa shout out. Sila Nick Candido, sila Bembang, kayo na mag-shout out sa kanila, di ba? Benji Bernardo, no? Yan, di ba? Grabe, no, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.